Okay. Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, dito sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 14. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Kaya sa aking ulitin ko. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus, na may kaluwalhatiang walang hanggan. Yan ang sinabi rito sa versikulo 10. Upang makamtan ang kaligtasan, nga magkamit tayo ng kaligtasan na walang hanggan. Si Kristo ang tagapagligtas, wala nang iba. Yan ang sinasabi rito. Ang makamtan ang kaligtasan at kaluwalhatian, walang hanggan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos ng tao ay maligtas. Kamtan natin ang kaligtasan. Yan ang sinasabi rito, nga tayo ay magkamit ng katiyakan sa ating kaligtasan. Sa anong paraan? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin nito. Ito sinasabi dito, nga kamtan natin ang kaligtasan. 11. Ito ang sinasabi rito. Tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Yan ang sinasabi dito. Pag namatay tayo, pagkasama natin si Kristo, mabubuhay din tayo nga kasama niya. Yan. Bubuhay ng Diyos ang mga nananalig sa Kanya, ang mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tiyak, kahit ilang taon ka nang namatay, bubuhayin ka ng Diyos dahil kilala ng Diyos yung Kanya. Basta ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, may tataka na banal na espiritu. Ayan ang katibayan ng Diyos, nga ikaw ay kilala ng Diyos. Basta may tataka na banal na espiritu. Dahil ang lahat ng mga tumanggap at nananalig kay Kristo, may tatak na banal na espiritu. Efeso 1:13. Ayan. Kahit ilang years ka na namatay, pagbalik ng ating Panginoon, pagtunog ng trumpeta ng Diyos, bubuhayin muli ang mga nananalig kay Kristo. Lahat ng tumanggap kay Kristo, bubuhay ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin nito sa versikulo 11. 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Kung tayo'y
magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Yung sabi dito, pag tayo'y magtitiis kasama ni Kristo, yan. Pag ikakaila siya, ikakaila rin niya tayo sa Ama. Kailangan. Anong ibig sabihin nito? Kailangan manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sampalatayanan natin si Kristo. Huwag natin ikakaila para hindi tayo ikakaila niya sa harapan ng Ama. Yan ang ibig sabihin nito. Huwag natin ikakaila. Huwag natin sabihin na si Kristo ay tao at hindi Diyos. Huwag natin sabihin yun. Huwag natin ipagkaila. Kailangan manampalataya tayo. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay hindi kakaila ng ating Panginoong Hesukristo sa Ama. Yan ang ibig sabihin nito. Huwag natin ipagkaila natin ang ating Panginoon. Yan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 12. Huwag na ipagkaila. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan. 13. Ito ang sinasabi dito sa 13. Kung tayo'y hindi tapat, siya nananatiling tapat, sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. Pag tayo daw ay hindi tapat, ang ating Panginoon ay tapat. Hindi niya ipagkakaila ang kanyang sarili. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan. Yan mga kapatid kaibigan. Nga, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay hindi maligaw. Kay si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Walang ibang pangalan nga makapagliligtas kundi si Hesukristo lamang. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito dahil baka dumating ang pagbalik ng ating Panginoon na hindi tayo handa. Ipaghanda niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ihinanda niya tayo. Kaya tayo maghanda rin sa kanyang pagbabalik dahil nangako ang ating Panginoon nga babalik siya para ang kanyang mga anak isasama niya doon sa kanyang kaharian. Pangako ng Diyos yan. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe nito dahil ito'y katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ayan, mga kapatid kaibigan. 14, last verse. Ito ang sinasabi dito sa 14. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan mo sa harapan ng Diyos, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan, kundi sa ikapapahamak lamang ng mga nakikinig. Itong salita na ito nga ipinangaral, ito ay mapakinabangan dahil ito ay kaligtasan. Ito hindi ikapapahamak dahil may salita nga ikapapahamak, pero may salita din ng Diyos na liligtas sa bawat isa sa atin.
Basta tayo ay manalig at tanggapin ang ating Panginoon. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Baka mayroon nga magtanong, paano matiyak ang kaligtasan? Ganito, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig kay Kristo at pagtanggap kay Kristo. Ayan, diyan ang kaligtasan. Tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Basta ikaw, kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay ka na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil yun lang maliligtas, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang maliligtas. Pag pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Ngayon, aktual. Ito, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid kaibigan, katiyakan sa kaligtasan. Hindi tayo maliligaw. Pag kaligtasan ang hanap, lumapit tayo kay Kristo. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang pangalan nga makapagliligtas kundi kay Hesus Kristo lamang. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas. Kaya, anong gagawin pagtapos mo tinanggap ang ating Panginoong Hesus Kristo? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin yan. Nga ang nakipag-isa kay Kristo, nakatawid na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Walang halo na kasinungalingan. Pagkaligtasan, si Kristo ang lapitan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo mahalaga. Ikaw ay ipinanganak sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again. Basta ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo at magpabautismo ka, nagiging born again ka. Bagong nilalang ka na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Kailangan pag tumanggap ka kay Kristo, magpabautismo ka para mamatay ka kasama ni Kristo, mabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin yan. Kaya nga, baka hindi pa kayo nakakatiyak sa inyong kaligtasan, tiyakin nyo ngayong umagang ito, ngayong oras na ito. Baka bawian kayo ng inyong hiram na buhay, hindi kayo nakakatiyak. Anong hintayin ng hindi nakakatiyak? Hatol ng Diyos. Ayan ang hihintayin. Kasi ang patay, wala ng pag-asa. Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala ng pag-asa.
Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka hindi tayo nakakatiyak. Tiyakin natin. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon natin kapagligtas. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Ayan ang katiyakan. Para ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong gagawin pag matapos ka mabautisman? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag lapastanganin, huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi niya sinabing binura ko na ang aking utos. Huwag na kayo sumunod sa utos dahil binura ko na. Hindi sinabi ng Panginoon. Sinabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo aking mga utos. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Dahil may mga utos nga binura. Yung nakasulat sa papel. Yun ang binura. Yung pagkatay-katay ng mga hayop taon-taon na iwisik para sa kaligtasan, ayun ang binura. Hindi na ipagawa yan dahil naganap na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Namatay si Kristo para sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Ang ibinayad ng kasalanan nating lahat, yung buhay ng ating Panginoon. Ang ihinugas, yung kanyang dugo nga nabuho sa krus sa Kalbaryo. Ayan, yan ang katotohanan nga may mga utos nga binura. Pero yung utos ng ating Panginoon nga isinulat sa 2 tapyas na bato, nga daliri ang sinulat, hindi yun pwede burahin dahil nag-ooperate yan hanggang ngayon. Yung utos na yan. Ayan ang sabi ng Panginoon, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan ang ibig sabihin yan, nga huwag burahin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin dahil nasa utos ng Panginoon ang palatandaan ng Diyos. Nga, ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ano ang palatandaan ng Diyos? Nga tayo nakakilala sa Kanya. Ang ikapitong araw, ang Sabat, yan ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil ang Sabat ay banal na araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Ibinukod. Para siya ay sambahin natin. Ayan. Yan, banal na araw yan. Palatandaan ng Diyos nga. Kilala natin siya, kilala tayo ng Diyos. Ang ikapitong araw, yung Sabat, ang tinatawag na Sabado. Yan. Banal na araw yan. Palatandaan ng Diyos yan nga tayo ay nakakilala sa Kanya at ang Diyos ay nakakilala sa atin. Kaya mga kapatid, kaibigan, naglagay ang Diyos ng palatandaan para tayo ay hindi maligaw. Dahil ang Diyos higit na nakakaalam. Alam niya ating isip, alam ng Diyos ang ating laman ng ating puso. Buhok natin bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong salita ng Diyos kaya ito ay katotohanan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan dahil noong nilalang itong mundong ito, ginawa ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Ginawa niyang langit, lupa, dagat, lahat nga nandirito, pati tayo, nilikha ng Diyos. Natapos niya itong likhain sa loob ng 6 na araw. 6 na araw to ginawa itong mundo na ito, pati tayo, lahat. 6 na araw niya ginawa. Ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Ano ang ibig sabihin nga ang Diyos ay nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, hinirang mga anak, sumunod sa Kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan, ang Sabat. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron. Wala na tong lupa na to. Wala na tong langit na to. Dahil binago ng Diyos.
Pati ito katawan ko, babaguhin ito ng Diyos. Palitan ito ng katawang panlangit na hindi na mamatay kahit kailan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Saan mabasa yan? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo rin yung araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka sa Biblia mo na nakasulat araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Hindi lang Israel, hindi lang Hudyo ang sinabihan. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapagsamba ron. Dahil ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapasok doon. Hindi makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Basta hindi nakasulat pangalan mo sa aklat ng buhay, tiyak, itatapon ka sa lawa na apoy. Yun ang pangalawang kamatayan. Pero kapatid, kaibigan, pag kayo'y naniniwala nitong mensahe na to, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magkita tayo roon, mga kapatid, kaibigan. Kaya ang sabi ng Diyos, pagsamahin niyang tagalangit at tagalupa. Doon tayo magkita, doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Walang mga rebulto ron, walang mga imahen, walang mga larawan. Bawal sa paningin ng Diyos ang mga larawan, mga rebulto o imahen. Bawal yan. Yan ang ipinagbawal ng Diyos. Nasa utos yan. Huwag kayong mag-ano ng mga larawan, mga rebulto o imahen dahil nagagalit ang Diyos yan. Ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pinapalayo tayo sa mga Diyos-Diyosan para hindi tayo mapahamak. Dahil ang sabi ng Diyos sa Pahayag, Kapitulo 21, versikulo 8, ang mga tigsimbag mga Diyos-Diyosan ay itatapon niya sa naglalagablam na apoy at asupre. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Kaya mga kapatid, kaibigan, pinapaiwas tayo niyang mga rebulto, mga larawan o imahin para hindi tayo mapahamak. Maniwala kayo mga kapatid, kaibigan. Ang Diyos, pag nagsalita, ay totoo. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pag sinabi niya, mangyayari at magaganap. Nangako ang Diyos na siya ibabalik. Ayan ang hinihintay natin mga na nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo. Naghihintay sa muling pagparito ng Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen.